Hello! Magandang gabi sa inyong lahat. So, raraakan natin yung video ni Sir Jess Clint. Pero bago lahat, di ba, tagal na kasi sa akin ni-request itong video ni Sir Jess Clint eh. Pero gusto ko lang isingit ito itong kay Kuya Red. Tinatakot sila ng demonyo para wag tumawid solo investigation. Solo investigation daw. Di ba? Pero same formula pa rin sa sementeryo, no? Na hindi ko alam kung ba't naging haunted yung sementeryo. Baka yung lumabas? Diba? So ito na naman yung yung white lady. What? Mary Moba kong tulungan. Oh my goodness. Opo, tutulungan kita. Parang may... What the heck? Shit. May malupit dito eh. May malupit ditong nangyari eh. Wow. May naniniwala ba dito sa Dati naniniwala pa ako sa content mo, walang halong pang ninegosyo ang pinopost mo, pero ngayon mukhang nakaka-disappoint na parang for the clout na lang to. Hindi ako believe sa'yo, Red. Bakit? Ito, hindi ko na kino-content si Kuya Red, ha? Pero kung mabasa kasi dapat hindi ka nag-ghost hunter kung magulatin ka. In short, natatakot ka din sa mga kaluluwa. Lalo na, yung takot, ipagtatanggol ko naman si Kuya Red dito. Doon sa takot. Kahit sino pwede matakot eh. Iba kasi yun natatakot siguro sa nagugulat. 'Di ba? Yung gulat kasi yung pwede naman mangyari sa iyo kahit hindi ka takot eh. At kung pwede sana tanggalin mo na yung style mo na what the head. What the heck po, or oh my goodness, or oh my god. Bawal ang pikon na, baka kasi napipikon ka na sa akin eh. Tsaka pwede ka ba pumasyal sa Fort Santiago Intramuros at sa Manila City Hall? For sure. Marami doon. Pero hindi ako naniniwala sa mga ganyan at isa lang ang kinatatakutan ko, ang Panginoong Hesukristo. At syempre, sa parents din ay takot ako at sa kuya ko. Tsaka huwag ka mag-open sa akin ha. Bakit? Kasi paulit-ulit lang ang mga sinasabi. Ma-offend siguro, ma-offend. Pagtatanggol ko naman si Kuya Red dito doon sa takot part. Ang ghost hunting kasi hindi naman kasi patapangan yan eh. Ang importante diyan kasi makakuha ka ng evidence. 'Di ba? Tapos dun sa pwede sana puna niya yun bilang audience eh. Yung sa Fort Santiago at Manila City Hall, kailangan ng permit doon eh. Sa Fort Santiago yata pwede, pero may limit lang, 'di ba? Sa City Hall tingnan natin. Anyway, mga kababayan ko, panoorin pa natin. Naglalakad. Zoom yung camera kasi. Zoom yung camera kasi. Ang isa sa mga common sense ang paiiralin ko, no, hindi ko na kailangan mag-explain ng science behind this. Yung the fact na mayat-maya yung paramdam, dapat nag-iisip na kayo dun eh. Yung mayat-maya ang paramdam, yung para bang non-stop, no? Na kung tutuusin, kami nila Sir Ed namumuti na yung mata namin. Yung ang makukuha lang namin kalansing or slight na anino. Ano pa ba yung yung feedback lang sa EMF, nagtatalunan na kami pagka ganun eh. Pero yung ito po siya, di ba men? Dapat iniisip nyo na yung mga ganun eh. Wow! May malupit dito, may gusto akong makita dito eh. Ayoko na yan, ito proven naman na fake to eh. Wala na tayong dyan, yung hollow blocks. Yan na, idol. Gusto ko yung hollow blocks. Ornament. Ayan siya. Ayan siya oh. Ayan oh. What the heck? Ayokong tanggalin.
Ito, men, taong-tao to eh. What the heck? Ayokong Ibig sabihin, napakaswerte ni Kuya Red talaga makakuha ng ganyan, no? Kung totoo man ito, napakaswerte ni Kuya Red. galing. What the heck? Ayun mo. Pagka umalis, parang walang ulo. Ay, hindi. Ito ba yon yung may ano? Yung may hollow blocks? Hindi ito yung may hollow blocks, di ba? Hanapin ko nga yung may hollow blocks. Tawa din ako ng tawa doon sa may hollow blocks eh. Ito ba yon? Sorry ha. Ay, hindi ito. Ito yata, to. Baka yung lumabas? Karma. What? Ay, ito ba yon? Naulit lang. Ito yata, to. Ate, So, ito gumalaw yung, yung motion ball. Tuhan. Umilaw pala, sorry. Lakas nito, in nomine di Patris et Filii Spiritus Sancti. Alam ko hindi ka demonyo. Alam ko. What the heck? What the heck? Ito yung malupit dito, hollow blocks, men. What the heck? Ano yan? That is bullshit. Kuya Red naman. Sino mo? Naglalakad. The heck? Ayan, men, oh. Ano ba? May anino din yung anino mo eh. Parang sa Burn Factory lang to eh. Anino mga idolo? Iba na. Ito, dito ang pinakamalupit talaga sa lahat. Ito. Just imagine kung anong power ang meron ang multo na yan, di ba? Oh. Sunt malakoy libas. Epse venina. Nakakabuhat ng hollow blocks. Bebas. Sunt Oo, malakoy diba? libas. Epse. Oh, di ba? Anyway, yun lang naman gusto ko ipakita sa inyo. Di ba? Kung paniniwalaan nyo yun, di maniwala kayo, wala namang problema. So, ito yung ni-request sa atin, yung sa Bacolod. Ito ba yun? Tama ba? Oo, Bacolod. Ito nga yun. Kay Sir Just Clint. So, ito yung video, no? Hindi naman ako i-strike nito, kaya lalakihan ko na yung... Holy fuck. Para siyang dugo. Oxygen pa dito. Pwede ko bang malaman kung may espiritu na nandito ngayon? Putsang gala. Oh my God. Hinayaan lang dito. Putsang gala. Alam mo, tinuturoan niya ako magganyan eh. Yung gandahan yung preview. Saan nakukuha yung sounds na yan? Yung tug, 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 yung gumaganon. Yun pa yung tinutuklas ko eh. Yung lalabas kong video sa linggo, pinipilit ko i-replicate ito dahil tinuruan niya ako eh. Na magkaroon muna ng preview para makuha ko yung interest nyo. I don't know kung magsasucess ano. Pero tingnan natin sa Sunday. Nagbalay. Baka mamaya nagdodonski ka ha? Yung mga anong tawag ito? Mga pakalabog-kalabog mo ha. Ay nako, Just Clint. Padilim na nang papunta ako sa mansyon. At pagdating sa lokasyon, ito ang bumungad sa akin. Isang malaking bahay at mga sasakyang pansaka na abandonado. Yung kumuha ng B-roll na ganyan, gusto ko rin matutunan. Nagsimula agad ako bago pa lumalim ang gabi at dito pa lang sa labas, ramdam mo na agad ang kilabot at lungkot ng lugar. Dito. Message ko nga siya kung may kasama ba siya doon sa Bacolod.
Para malinis, gusto kong ma-confirm kung may kasama siya dyan o wala eh. Yan ang gusto kong malaman. Hindi pa nagre-reply si Sir Just Clint eh. Iko-comment ko na lang if may nag-reply na sa akin. Oh my God. Bago. So, Doon tayo sa mismong bahay. Kaya nag-decide na ako na dumiretso sa so loob. ngayon, check natin yung loob. Tingnan natin kung may mahanap tayong daanan. Agad ako naghanap ng daanan papasok. So medyo So start tayo dito sa may bandang loob na. delikado kasi baka may ahas na dito. Kasi yun na, yung bahay. So ito may pintuan dito guys. Check natin kung bukas. Nakakandado na siya guys. Nakakandado na ito kaya sinilip ko baka sakaling may mahanap na ibang daanan. Hindi siya makita so ikot pa tayo. Check natin kung may makahanap tayong daanan dito. Pagdating sa gitna may nakita akong hagdan. Dito guys may hagdan kaso warak na yung Ganda, no? sira na siya. So baka wala ng daanan. Parang Gagi ang crispy ng hagdan guys. Semento siya pero yung taas niya wala na, sira na. Tapos merong malaking kahoy dito na parang nakatakip dito sa hagdan guys. Para siyang bubong ng hagdan. So Tiyanik ko sa likod baka sakaling may lagusan. Pero habang papunta, bigla ko tong nakita. ito yung isang parte niya. Yung Kulit eh, no? nakita natin kalahati dun guys. Dun sa harap. Tingnan mo, hinayaan lang dito. Yung upuan niya naiwan pa dito guys. Tapos yung mga cambio niya dito pa. alam mo, parang urban exploration din itong ginagawa ni Just Clint, eh, no? Hindi lang talaga siya ghost hunting. 'Di ba? Yung may mga tao kasing interested din sa mga ganyan yun eh pag nakita yung Siguro kung sa ibang lugar dito sa yung mga ano ba na yan, yung mga traktora ba yan? May plate number ba yan? Vehicle din yan, di ba? Pilipinas, inano na to, kinalakal na to. Yan, ito pa yung ano niya, pangalan. Na Tapos dito, meron pang naiwan na parang jeep. Check natin kung bukas to guys. sinubukan kong buksan para tingnan anong meron sa loob. Bukas siya. Sira-sira na rin ang loob nito at may mga naiwan pang mga damit. Ay, ito may pinto. Check natin. May nakita akong pintuan sa likod Oh my gosh, nakakandado na rin. pero pati ito nakakandado. Wala akong mahanap na daanan Paano ka dito guys. So makakapasok? check natin dun sa may hagdan. Try natin umakyat kung meron tayong mahanap na daan. Baka mamaya trespassing ka dyan, ha? Wala nang daanan dito sa baba tsaka dun sa may likod. Kaya check natin dito baka meron. Inakyat ko baka sakaling may mahanap na daanan. Bubong na ata to ah. Bubong na dito guys. Yun, bukas. Dito may nahanap akong pinto. Dito guys, meron daanan. Check natin. Ito. Oh my Pagdili- God. Medyo marupok na yung ano niya, bubong. Pero medyo delikado dahil marupok na ang mga yero. Bigla tayong bumulusok pababa. So medyo mahirap to guys kasi yung bubong niya, puno na siya ng kalawang. So umapak tayo. Yan, nagka-crack siya. So isang choice ko is akyat na lang tayo dito. Tapos pasok tayo dito. Check natin anong meron sa loob guys. OMG. So bago natin pasukin tong loob, gusto ko kayong Mabitin eh, no? Kung hindi dahil sa inyo guys, hindi ako Strategic yung pag ano ng sponsor. Eh. makapunta kung saan tayo sa spot Pilipinas. Don't worry, for 7 chats possibly cozy para meron. Hirap pa. Wait lang guys. Medyo mahirap to. Pagdating sa loob itong tumambad sa akin. Ay, dami na iwan gamit guys. Dito sa loob sobrang daming gamit pa ang naiwan. Ito. Buti hindi crunchy yung ano, hindi crunchy yung aapakan kahoy, di ba? Wala na guys. Para siyang dugo. Tapos dito. Meron pa mga libro. OMG. May naiwan pang monitor at libro ng May mga bata. computer pa. Batang libro guys. Tapos ito pa yung mga lampshade dati guys. VHS tape. Ito, Gulliver's Travel oh. Mukhang Siguro may-ari nito. Mukhang mayaman talaga yung may-ari, no? Mahilig siguro siya magbasa. Ano yan? Mahilig siguro siya magbasa. Feeling ko tahol ng aso eh. Gulliver's Travel oh. Siguro yung may-ari nito. Mahilig siguro siya magbasa. Parang tahol ng aso. Oh. Habang nagbibideo bigla ko may narinig dito. Mga ano lang siguro yun guys kasi medyo marupok na yung bahay eh. Baka siguro Very good!
Pwede rin, di ba? At least hindi ka muna nagdideklara ng paranormal. Very good, very good, very good, di ba? Ino-offera niya muna logical explanation. Nag-ano ko, baka mamaya magsabi ka ng multo eh. Siguro yung tunog na naririnig natin, yun yung mga daga na pinamahaya na siguro to ng mga ibis. Pero feeling ko parang tahol ng aso siya sa labas eh. Sa loob ba yung tunog? Pakikorek ako sa loob ba yung tunog ng bahay? Tsaka daga, siguro yun yung mga tunog na naririnig natin dito sa mga kahoy. Nagpatuloy lang ako dahil namangha ako sa sobrang daming gamit na naiwan dito. Pero habang tumatagal, biglang nag-iiba ang aking pakiramdam. Sobrang daming mga libro tsaka magazines dito guys. Tapos yung bintana niya, basag-basag na. Siguro mga ano to, dahil sa kalumaan or baka tinapunan ng bato. Pero wala akong nakikitang bato dito sa loob. Iba yung nafe-feel ko dito. Medyo tumatayo yung balahibo ko. Hindi ko to na-research para wala akong personal bias na pag alam ko yung history Very good! ng lugar. Isa rin yun eh. Yung halimbawa pag ni-research mo, pwede naman mag-research ka. Hindi naman masama yun. May idea lang kung ano yung lugar. Pero yung mga kwento-kwento dyan sa lugar, tama naman yun. Baka mamaya kasi makontaminate na yung pag-i-investigate mo. Let's say halimbawa may nagsabi na yan ay may white lady nagpapakita niya, may black lady. Hahanapin mo kasi yun eh. 'Di ba? Yung mafe-feel ko dito dahil dun sa na-research ko. Kaya pumunta ako dito nang wala Siguro ibig sabihin niya na-research yung mga kwento-kwento dyan. alam-alam. Pero dito sa lugar kung saan ako ngayon, medyo iba yung feeling kasi malamig. Which is dapat mainit to kasi naka-close siya. So dito medyo malamig. Try natin mamaya mag-investigate kung meron tayong masasagap na frequency. Nagsasalita lang ako nang bigla akong may narinig. May umahapak. Meron ba? Nagsasalita lang ako nang bigla akong may narinig. May umahapak. Yung sound effect kasi, no? Tumatayo na yung balahibo ko guys. Kaya kadalasan mas maganda. Hindi ako marunong maglagay ng mga sounds na ganyan eh. Pero ang ano ko kasi, isa sa mga pinaninindigan ko pa rin hanggang ngayon pag gumagawa ng video, minimal lang yung paglalagay ng sounds. Pwede sa bandang intro or bandang outro. Pero yung mismong investigasyon, mas maganda sana kung walang sound eh. Para just in case na mamiss mo man yung kung ano nangyari. Kami, pwede naming marinig yon as audience, di ba? Dito ako kinabahan dahil hindi ako sigurado kung elemento o tao ang makakasalubong ko. Gagi dito guys. Dito medyo malamig eh. So hindi ko sure kasi dito siguro umupo yung may-ari tapos nagbabasa. Kasi yan may mga iwan pang libro dito. So dito siguro siya umupo. Yan to. Pero parang blanco siya. Ito. Ano kaya Yan copyright 1964. Ishi. The Last of His Tribe. So ito siguro yung kwarto nitong taas. Tapos dito. Sa likod nito matatagpuan ang banyo nila. Oh my God. Sira-sira na rin to at nagbagsakan na ang kisame. Oh, ito yung inodoro. Uy, Toilet. di flash man. Talagang mayaman yan, nila. ano? Oh my God. So biruin mo. Sobrang tagal na Tsaka nito. may Pero shower. Ito yung banyo nila dati. So ibig sabihin, mayaman talaga yung may-ari Oo, nito. di Yung ba? mga tiles nito halos wala pang sira. Medyo okay pa, pero yung mga bubong dito guys, wala na. Bumagsak na siya. So ito siguro yung dito. Yun ang shower nung araw yung hindi nakukuha. Di ba mga bagong shower ngayon yung nakukuha mo yung... Pang takip dito yan. Kasi yun, ito siguro yung pinto. Kasi may rollers pa dito. Nakalawang na siya. Nakakapagtaka kasi marami ditong kalakal pero walang ni isa ang kumukuha. Dito sa kabila may nakita akong daanan papunta sa likod. Pintuan niya, sira na. Check natin. Ang problema dyan yung sahig eh. Ano ba yung sahig niyan? Kahoy ba or semento? Kung kahoy, delikado yan. OMG. Delikado, men. Delikado dahil sira-sira na ang flooring nito. Oh my God. Sira na dito guys. Oh, shit. At anytime, pwede itong Hindi bumagsak. na worth it yan, men. Oh my God.
Flashlightan mo na lang. Hindi pag ganyan. tumitigil yung tayo ng balahibo ko guys. Tapos dun sa baba, dito kita na yung baba o pa yung gamit. Hindi talaga titigil tayo ng balahibo mo dyan, eh, iisipin mo, bubulusok ka pa baba eh. Pag nagkamali ka ng... Para makatawid dito, ito lang yung pwede nating apakan. Tatawid na sana ako, kaso nga lang. Kaso ang problema, yung daanan, magalaw na siya. Yan, so Hindi medyo... worth it, hindi worth it. Magalaw. Pero ganda ng pagkakagawa niya, no? Parang, bako curious ang tao. Oh my God. Nagkakrak ng mga ito, kaya kailangan magdahan-dahan. Tutuloy pa rin. Pati yung sound intense, ano? Ba talaga mag-editing to si Just Clint, eh? Medyo malambot Hindi worth it, man, eh. Di ba? Pero, yung kahoy niya, kaya kailangan natin magdandahan. Sa point na to nanginginig na ang tuhod ko dahil ramdam ko ang lambot ng aking inaapakan. Tsaka mga monitor ng PC. Yun guys, nanghihina yung tuhod ko. Pero if na-appreciate nyo yung ginagawa ko dito guys, please subscribe do kayo, subscribe. subscribe. And sana matulungan nyo ako maabot yung goal ko na mahit natin yung 1 million subscribers. So, yun lang guys. Check na natin to. Kutin na natin dahan-dahan lang. Tatayo na sana ako nang bigla akong may narinig sa bubong. Nagbalay. At maya-maya lang, Shit. bigla akong may narinig na kumalabog. nandiyan si Donsky. Hindi ko sure kung saan galing pero baka nalaglag lang galing sa taas. Very good. Very good. Hindi agad nag-iisip ng paranormal, ano? Na, alam nyo ba yung kamay ko nakaganyan, no? Putya, wag kang magigive in. Hindi naman sa sinasabi. Hindi, may pagkakataon kasi talaga na kung masabi niya man na multo yon, may intindihan ko yung due to personal bias. 'Di ba? Pero kung in-stage niya yung pagbato, kaya nga inaalam ko kung may kasama siya dun eh. Di pa rin nagre-reply eh. Kung may kasama kasi siya dyan, pwedeng kasama niya yung gumawa nun. Pero kung wala siyang kasama, kung tumunog man yun ano, at naniwala siya multo doon, pwede na rin due to personal bias. At hindi masama yun. Ang masama nun kung pinlano niya talaga yung pagbato. 'Di ba? Pero nag-ano naman siya eh. Medyo skeptic pa rin siya eh. Yun naman kasi talaga ang dapat number one attitude ng isang ghost hunter. Yung skeptic ka para ma-make sure na yung evidence na ipipresent mo sa audience ay nasasala talaga. Hindi yung basta... Tara, bilisan natin. Shit, matay yung playbook. May nakita akong mga gamit sa baba kaya agad kong hinanap ang hagdan para ito'y aking mapuntahan. At nang papunta na ako, biglang nangyari to. Anytime pwede itong bumagsak. At habang nagvi-video ako dito, bigla akong narinig to. Nanggagaling ito sa harap. Parang may naglalakad guys. Lubot yung ilaw Yung tunog natin. na yun for me, no? Yung tunog na yun sa... Yung quote-unquote footstep na yun, mahina na kasi yung inaapakan mo eh. Parang kada apak mo, parang domino yan na may pressure din na epekto doon sa ibang bahagi ng sahig. 'Di ba? Hindi na kasi stable eh. I think walang paranormal doon. Kasi pag naglalakad ka diyan, nai-stress yung inaapakan mo. 'Di ba? Hirap to. Wait. Yung ilaw natin. Hirap to. Ingit ng ano, akala ko ng boses. Ingit ng ano 'yon ng sahig. Balay. Walang sumasagot. Pero kung malamang kung ako nandyan, sasabihin ko may naglalakad talaga. Due to personal bias.
'Di ba? Pero ano feeling ko ingit ng ano yon kasi nga gumagalaw siya. At kaya nagpatuloy lang ako. Yung sa baba, ito yung hagdan. At pagsilip ko sa baba, itong bumuhat sa akin. Oh my God, daming gamit. Para siyang workstation. Sobrang daming gamit na naiwan. Kaya to. Ah! Shit, gagi. Sobrang daming gamit dito, guys. Meron pa mga naiwang tangke. Tangke siguro to ng oxygen. Tapos ito yung mga parte ng mga kotse. Tapos dito sa kabila, dito naman mga lababo, mga inodoro, guys. Tapos ito, meron pa mga calculator. Grabe, sobrang luma na nito. Inayaan lang dito. Pero walang kumukuha, guys. May naiwan pang malaking gulong at upuan. Ito, cleaning department. Ano itong mga to? Guys, kung alam nyo, comment nyo naman kung para saan itong mga to. Meron pang mga figurin, tab, Parang sinasabit yata 'yun no. Tapos umiilaw. 'Yun ba 'yun? Mga mukhang itlog. Parang decoration yata ito Or gamit sa pagsasaka. Yan, yung ganyan. Pero feeling ko parang decoration ito. Guys, sa kung alam nyo, comment nyo naman kung para saan itong mga to. meron pang mga figurin, tab, at steel na mga drawer. Ito, meron pang trophy dito, guys. Habang tumitingin sa mga gamit, bigla ko may napansin dito. Tanggal na yung pangalan. Holy fuck. Nagsilaglagan na yung mga parte niya. Kailangan na natin bilisan kasi yung delikado dito. Baka bigla itong bumagsak. Takpan. More on urban exploration to Pero hinihintay ko yung yung magse-set up siya ng mga Tayo dito sa baba. So, check natin dito sa loob. Dito sa loob mas marami pa palang gamit at hindi nawawala ang tunog sa taas. OMG. Daming newspaper. Magbalay. May umapak sa atin. Yan Ano lang. ibig sabihin ng Baka sa sobrang kalumaan siguro kaya sinisigaw niya? Shit. Ano? Sobrang kalumaan siguro kaya Shit. Tiyanggal. Siguro dahil sa sobrang kalumaan kaya siguro may mga nagbabagsakan. Tapos dito guys, so meron pang bayong. Tapos dito sa likod ko, merong lumang sofa. Ito yung mga sofa dati. Yung mga ginagamit ng mga sinaunang panahon. Kasi yung ratan pa. Tapos dito sa likod guys, may mga lumang typewriter, mga lumang tiles. Dito, mga pintura. So, Pag typewriter luma na talaga yan. sobrang daming gamit. Mag-i-investigate na sana ako nang bigla kong marinig to. Try. Yun lang. Holy. Creepy nga naman yon. Ano yun sa tingin nyo? Gusto ko magpaka-skeptic kayo ha. Ano yung tunog na yun? Holy. Yan guys, di ko alam kung rinig dito sa mic pero parang may umaapak sa taas. Parang may naglalakad sa taas. So dun kanina yung... Pwede, ito theory ko, pwede pusa. Kasi dito sa garahe ko, yung pusa ko minsan, naglalakad sa bubong Kung may pusa dyan, ano? Ano sa tingin nyo? Or, multo na kaya yon? Itong tawagin. Pagbalay. Tawo. Wala pa rin sumasagot kaya umakyat na ako agad para mag-imbestiga. Kaya lang, parang rampat naman na yata yun. Magalaw na siya. Kaya anytime, pwede itong bumagsak. Ito dito malamig. Delikado itong ginagawa ni Dun Just. sa likod. Bago mag-imbestiga, bigla ko tong nakita. What the heck? Nakabukas to kanina. Guys. Dito ako kinilabutan dahil wala namang hangin sa loob. Or baka may sumunod sa'yo dyan. Yun ang delikado kasi. Yung alam na may pumunta dyan tapos sinundan ka. So, dito tayo kasi dito malamig guys. Yung problema. Pero ang gusto ko dito, hindi niya binibig deal, ano? 'Di ba? Nasabi niya lang na sarado na yung pinto tapos ano.
nakasarado yung mga bintana. So maliliit lang yung butas, imposibleng galing to sa labas. Kasi kung mapapansin nyo dito mainit sa labas. Pero dito sa loob, sobrang lamig. Dito banda yung medyo creepy. Medyo iba yung vibe dito. So check natin. Chinek ko muna sa EMF kung may masasagap ako dito. Oh. Anong klaseng EMF to? Sinesearch ko to eh. Kung ano to eh. Medyo hindi okay to guys kasi Hindi stable ang palo niya. Ibig sabihin, may iba itong sasagap. Very good. stable. Kasi pagka stable yan, may natural na source yan eh. Pero hindi siya ganun kalakas. Ooh. Sinubukan ko itong tanungin. Kung nandito ka, patunugin mo yung EMF, pabutin mo ng pula. At maya-maya lang, Kung may spirit, sinubukan kong lumayo Very good. dahil lang sa mic ko ito. Hindi eh, malayo eh, no? tiyanggal. Ano yan? Anong klaseng Yes. EMF yan? EMF meter kaya yan? Wala tayong ginagawa. Malayo na tayo sa EMF pero Sabi niya, hiniram niya lang daw yan titik eh. siya. So medyo tama yung hinala natin. Kaya nag-decide akong mag-spirit box. Pwede ko ba malaman kung pwede ba ako makapag-usap sa'yo dito? Ilang beses ako nagtanong pero wala akong nakukuhang sagot. Pwede ba ako makipag-usap sa'yo dito? At hindi tugma ang mga sagot ng spirit box. Perfect. Kaya sinubukan ko sa kanilang lingwahe. Try natin gamitin yung dialect nila kung sasagot sila sa atin. Unang tanong pa lang ito agad ang akin nakuha. Pwede ko mabalaan kung may espiritu nga, Rede? Holy Ayos ah. Diba? Alam niyo, nakikita niyo nagiging bias ako kasi gumagamit din ako ng spirit box eh. Ito ha, medyo i-defend ko ng, hindi si Just Clean kundi yung spirit box. Yung spirit box kasi, pwede naman kasing sounds alike, 'di ba? Pwedeng sounds alike, pwedeng auditory pareidolia, pero minsan kasi malinaw ang labas eh. Ang kaibahan nito kasi sa ghost tube, ang ghost tube kasi scripted na yung ilalabas na words. Kumbaga, nandun na sa loob yun, ibubuga na lang. Ito kasi, unpredictable kasi yung pwedeng sabihin na spirit box. Kaya kahit konti, meron siyang credibility kahit konti. 'Di ba? Kaya lang ang risk kasi niyan, nakakasagap kasi ito ng radio station eh. Pwede naman kasing ang mangyari, may ganyan ako. Baka sabihin nyo kasi kinukontra ko pero may ganyan. Ginagamit ko rin po 'yan. Kaya lang pwede kasi mangyari, radio station na masasagap mo, nag-match doon sa mo, pwede. Pero pagka ang ano kasi diyan, ang catch kasi diyan sa spirit box, yung napapansin niyo yung ganon. 'Di ba yung gumaganon? Ibig sabihin, ganon kabilis yung pag-sweep ng frequency niyan. Kung radio station 'yon, hindi ka dapat makakabuo ng words nun. Dahil nagpapalit siya ng frequency eh. Kung limang frequency yung tinalunan, pwede na something yon. Ayokong i-confirm na spirit, pero pwedeng intelligent yon na something na sumagot. Kasi 5 frequency yung tinalbugan eh, yung nagsusweep kasi yan eh. Kung radio station yung nagsalita, inuulit ko, dapat putol yon yung sentence. Pero kasi ito nakakabuo siya ng response na buo eh. Pero ayoko muna i-declare ang paranormal ha. Baka may explanation kayo doon. Pwede ko mabalaan kung may espiritu nga, Rede? Tsaka ang napapansin nyo, habang nagsasalita siya, wala pang lumalabas. Isa sa nakakabilib dyan sa spirit box na yan, habang nagtatanong ka, hindi nagsasalita eh. Tapos biglang may papasok na boses dyan na minsan sakto doon sa sinasabi mo, doon sa tanong mo, timing na timing, on cue, 'di ba? Hindi siya yung random na, yung minsan kasi yung mga gumagamit ng ghost tube,
hihintayin mo nang may lumabas na words sa kanila gagawa ng istorya. 'Di ba? Ito kasi sumasagot talaga. Holy Yes. Putsang gala. Gago Pero to. puro mura ang nakukuha kong sagot. Puro Putang ina. mura yun ah. Nagpatuloy lang ako sa pagtatanong. Pwede ko mabalaan kung pila ka mo kabilog? Anong? Tinanong ko kung sila may kagagawa ng tunog dito sa taas. Kamo di ang gapabatsagi na, kamo di ang gaobra sa mga sounds di sa babaw. Kami. Tinanong ko agad kung kailangan nila ng dasal. Pwede ko ka-offer sa inyo pangade? Ano? Pwede ko ka-offer sa inyo pangade? Lawas mo ibulos, katawan mo kapalit. Ang ano dito, ang compelling dito, yung dialect niya ano. Hindi ka kasi pwede mag-record ng response nito eh. I don't know, pwedeng auditory pareidolia, pero saktong-sakto dun sa ano eh. Yung dialect eh. Dialect din niya yung gamit eh. Pwede ko ka-offer sa inyo pangade? Pwede. Okay. Pwede guys. So, ibig sabihin, kailangan natin silang pag... Wala akong kaalam-alam na iba na pala ibig sabihin nito. Kaya nag-alay agad ako ng dasal para sa kanila. Magaling ano, galing ng pagkakagawa ng video. Kung may kokomentan ako, nitpick na lang, minor. Ang number one, ano ko lang talaga, yung sound. 'Di ba? Maybe may iba sanay dun sa paglalagay niya ng sound. Pero sometimes kasi, halimbawa nanonood ako, gusto ko rin marinig yung naririnig mo dyan eh. 'Di ba? Gusto ko rin maramdaman yung nararamdaman mo dyan. Minsan yung sound, pero yung pag-edit ng video, superb. Professional na professional talaga. Ganyan din ang complaint ko rin minsan sa mga sikat na ghost hunter eh. Katulad nung Fear, Destination Fear. Ganyan din men eh. Yung parang may gusto akong pakinggan pero pinapatungan nila ng background music or background sound. Sayang. 'Di ba? Yun lang naman. At least yung mga inaano niya dati, katulad nung, hindi niya na ina-assume na ano agad, paranormal agad. Okay naman yung takbo ng video. Yun lang talaga yung sound lang. No? Anyway, mga kababayan ko. Hindi ko sinasabing pangit yung sound Yun lang, sayang sana kung nafe-feel din namin or naririnig din namin yung naririnig mo dyan. 'Di ba? Medyo hindi ako kinabahan dun sa paranormal side eh. Kinakabahan ako yung baka mamaya mahulog siya or ano. Kasi risky talaga yung ginawa niya na yun eh. Yung mahina ang sahig. Nung pumunta nga ako sa apartment sa Valenzuela, crunchy din yung sahig eh. Hindi ko na tinuloy. Kasi ang taas ng babagsakan eh. Pwede ka kasi mabalian ng buto doon. 'Di ba? Anyway, mga kababayan ko, so hopefully naging happy yung napagbigyan ko nag-request nito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi, bye-bye.